Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang makapangyarihang paalala sa atin ngayon patungkol sa tunay na pagmamahal, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na kung saan sa Ebanghelyo natin ngayon na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Pinapakita nito na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sukat sa mga salitang ating binibigkas, kundi sa ating pagbubuto. Bilang mga Kristiyano, marami rin tayong pinagdadaang pagsubok, pag-aalinlangan at takot. Ngunit tulad na sinasabi ni Jesus, hindi niya tayo iiyak. Patuloy siyang gumagabay at nagbibigay ng lakas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Kaya ipagkaloob natin ang ating buhay sa Diyos na may buong pusong pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Ating ding isama sa umagang ito ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Princess Maylin Pastrana, Ashley Perlas, Grayson Jared Rianzares, Roger Castillo, Princess Alona Frias, Sai Pag-ong, Joselito Calcoquila, Russell Rianzares, Gelfrid Pastrana, Emmanuel Sales, Edmond Encinas, Mary Grace Encinas, at King Joshua Olayan. Magsitayo po tayong lahat bilang pagsisimula ng banal na misa. Tayo pong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay naghayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip at ng buo mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsilahod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, gayon din po sa ating kapwa. Kami nung isal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa.
na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga kumagawa sa nagdaan namin gawin. At ikay sa rin namin kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, kaya ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan ako kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubahin kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kabilang. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Diyos na makapangyarihan, na patuloy na nahan sa bawat isa sa amin. Ipagkaloob mo nawa sa amin lagi ang iyong pagpapala upang kami nanatili sa iyo ay makaiwas sa gawaing masama at upang ang aming buhay ay palagi ang maihahandog sa iyo.
Alang-alang sa iyong anak na si Yesu Kristong aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo nanalangin, makapangyarihan at walang Diyos. Kami pinipapasalamat sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ng biyaya ng buhay upang kami makatipo at may sagawa namin itong banal na misa, ang pinakamataas ng pasalamat namin sa iyo. Kasabay nito ang aming mga kapatid, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan ay nagpasalamat. Lalo-lalo na kina Francis Mary Pastrana, Ashley Berlans, Grayson Jared Rianzares, Roger Castillo, Princess Aluna Preyas, Sai Paco, Joselito Palcotela, Russell Rianzares, Gelbert Pastrana, Emmanuel Sales, Edmond Encenas, Mary Joy Encenas, at din po kay King Joshua Olayer. Nanawa ko Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami panawang kaarawan sa kanilang buhay. At patnubayan mo sila sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito. Kaya din po sa Second Sunday Mass sponsor na ito'y pinapangunahan sa bawat pamilya, lalong-lalo na ang pamilya ng Canuto Rianzares, Joey Ricania, Michael Medina, Teofilo Perlas, Perlito Perlas, Agripino Lagusta, Romel Silda, Joey Sarmiento, Berhelio Rianzares, Teotimo Preyas, Norbin Macara, Albert Upis, Felix Morales, Ruel Salutes, Richard Magsano, Junicio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana, at ganoon po sa pamilya ni Jovita Preyas. Nanawa o Diyos, pupusin mo sila ng iyong turupan at ipagaloob mo sa kanila isang masaganang pamumuhay upang patuloy kanilang makaglingkuran. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na puno ng awa. Sa aming nagawa po itong banal na misa, amin din po itinatulog ang aming mga kapatid na may mga karamdaman sa pamamagitan ng aming nagkakaisang panalangin. Napagkalooban mo nawa sila ng katalingan at ganoon din po ang kalakasan ng kanilang pangangatawan. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Roby Salutes, Padre Edwin Lucto, Dolores Ricania, Ana Maripaa, at yun din po sa aming kapatid na si Evelyn Balcan. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Yesu Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Ipinapahayag ni San Pablo na ang Diyos ay hindi lamang natatagpuan sa mga templo, kundi siya ang tunay na Panginoon ng langit at lupa. Pinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay laging malapit sa bawat isa. Kahit sa mga panahon hindi natin siya lubos na nauunawaan o nararamdaman, tulad ni San Pablo, naway tayo ng mga mananampalataya ay magkaroon ng tapang na ipahayag ang mabuting balita at maging ilaw sa iba sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostoles, Kabanata 17, nagsisimula sa talata 22 hanggang talata 31. Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopagus at nagsalita, "Mga taga-Atenes, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo,
nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito. Sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang pinaglilingkuran at siya ang nagbibigay ng buhay. Hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa Isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aawpako ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha sa isip at kamay ng tao. Mahabang panahong pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon inuutos niya na magsisi sila at talikdan ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
na paghirap o pag-usig, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, manatili tayong matatag sa pananampalataya at maging handang ipagtanggol ang ating mga paniniwala na may kababaang loob at respeto. Pinapakita dito na si Kristo ay nagkusa para sa ating kaligtasan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay naligtas at binigyan ng bagong buhay. Ang bautismo ay simbolo ng ating pakikipag-isa sa Kanya at paglilinis ng ating mga kasalanan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pedro, Kabanata 3, talata 13 hanggang talata 22. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? At sakaling makusigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong mga puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi sa inyo ng paliwanag tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may pagalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong buti upang mapahiya ang mga nanlalait at humahawak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sinunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe, habang ginagawa niya ang dao. Doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay sumayo. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan sa Kabanata 14, nagsisimula sa talata 15 hanggang talata 21. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo ibibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutuwad, ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Palakpakan po natin yung mga nanay. Ganon din po sa magiging gusto pang nanay. Kaya sana good luck sa inyo, maging gustong maging nanay. Sa ating pagtitipon ngayon ay ito'y tugma sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito. Sa pang-anim na linggo matapos ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay parang may mga kaugnayan. Dahil pagsabihin natin Mother's Day ay ito yung mga tao na kung saan ay hindi masusukat ang pagmamahal sa kanilang pamilya. Ganon din po sa ating banal na ebanghelyo. Binibigyang pagpapahalaga sa umagang ito yung utos ng ating Panginoon. Sabi nga, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba yung utos ng Diyos sa atin? Diba? Yung pag-ibig. May dalawang dakilang utos na ibinahagi sa Jesus na magiging batayan sa ating pamumuhay. Ano yung una? Ibigin mo ang Panginoon ng buong mong puso, ng buong mong isip, at ng buong mong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ito yung dalawang dakilang utos na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa sa atin upang magiging batayan sa ating pamumuhay. Ang tinatawag na pag-ibig. Pero ang tanong, yung pag-ibig ba ay naisa sa buhay ba natin? Dahil yung ating pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang mananatiling pananampalataya kung hindi ito'y nagubunga sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ibig sabihin,
Kung tayo nananampalataya sa Diyos, tayo naniniwala na ang Diyos ang ating tagapagligtas, ay hindi lamang hanggang doon kung hindi ito'y nagbubunga sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo din bilang mga mananampalataya ay nakikita rin sa ating buhay, sa ating puso, ang tinatawag na pag-ibig. Kung ating bigyan ng diin kung ating ilalarawan sa isang tao, yung pag-ibig ay madaling may describe, madaling tukuyin kung itong tao ito ay puno ng pag-ibig. Paano ba sa inyo? Sa inyong kategorya, paano ba ninyo malalaman na itong tao ito ay nagmamahal? Dahil kung ating natatandaan yung ating pangalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, inaanyayahan niya na ang bawat mananampalataya ay mananatili yung dalisay sa kanyang puso, yung pag-ibig ng kanyang puso. Paano natin ma-determine na ang isang tao ay ang kalooban ng Diyos ay sumasa kanya? Paano natin malalaman na kung si Ate Edna ay umiibig? Paano ba natin malalaman na yung isang tao ay umiibig? Una, sa kanyang physical na aspeto. Makikita mo yung maaliwalas yung kanyang mukha. Pangalawa, makikita mo yung pagiging masigasig. Diba? Makikita mo yung pagiging masaya. Ito yung nagbubunga, ito yung bunga ng pag-ibig. Dahil kung ang isang tao ay walang pag-ibig, ay nakikita mo yung tao na kung saan ay laging nakasimangot. Kaya tingnan ninyo yung inyong mga katabi niyo ngayon kung sila ba'y umiibig. Naitandaan pa ganin nyo yung kayo nililigawan ng inyong mga asawa ngayon, mga nanay? Tandaan pa ninyo yung kayo nililigawan ng inyong mga asawa. Ano yung nagiging pakiramdam ninyo sa inyong sarili? Ha? Mga nanay, yung totoo, nung kayo niligawan, hindi naman siguro kayo tinutukan ng kutsilyo ng inyong mga asawa para sumakot at magpakasal. Hindi, pero mas maganda ng panahon na pag-usapin ng ligawan o yung panliligaw ay napakaganda dahil makikita mo talaga yung effort ng lalaki. Na talagang sinusuyo at sinusuyo ka. Pero ngayon kasi, hindi mo na makikita yung, sana hindi mo misinterpret pero yung effort talaga noon at saka ngayon ay magkaiba. Ngayon kasi pwede ka na lamang ligawan ng through cellphone. Pero noon, hindi ka pwedeng manliligaw. Talagang, hindi ka pwedeng manliligaw na, oh, I love you. Hindi mo pwede yun. Talagang, through love letter, tapos, naakyat ligaw doon sa bahay, doon sa tahanan, harapin yung mga magulang. Ngayon ay mamamalaya natin yung mga anak natin ay mayroong ng mga katipan. Oo, malay-malaya natin ay may katipan na pala. Pero noon ay mahirap. Anong pakiramdam ninyo nung kayo nililigawan? Hindi man siguro kayo napipilitan nung kayo nililigawan lamang. Magpakasal. Diba, mararamdaman natin yung sigla. Yung nararamdaman natin yung parang napakasaya. Dahil mararamdaman natin na talagang yung pagmamahal ay naroon. Na-appreciate natin. Kaya sa ating pagdidikon ngayon, pino-point out ng ating banal na ebanghelyo na kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ganun din sa ating lahat ng ating ginagawa. Kahit sa simpleng pagwawalis dito sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan, kung ito'y nagmula sa ating puso, ito'y simbolo ng iyong pagmamahal sa iyong paglilingkod sa Diyos. Ganun din sa ating pagsamba. Kung ang ginagawa nating pagsamba ay ito'y nagmula sa ating puso, makikita natin yung kasiyahan
kahit sa anong daming gawain natin, kung ito'y nagmumula sa ating puso, ito'y masaya natin ginagawa. Hindi tayo napipilitan. Kaya bilang mga alagad ng Diyos, tayo ngayon inaniyahan sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na naway manatiling dalisay ang ating mga puso. Dahil sa napakaraming mga isipin tulad ng ating banal na ebanghelyo, nung siya'y namamaalam sa kanyang mga alagad, sabi niya, malapit na, hindi na ako makikita ng sanlibutan. Andun yung pangamba ng kanyang mga alagad. Pero may assurance ang Diyos na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alagad. Ganon din sa bawat isa sa atin. Sabi niya, idalangin ko sa Ama na kayo'y bibigyan niya ng patnubay at ito yung Espiritu Santo na magiging gabay sa ating pamumuhay. Although hindi siya nakikilala ng sanlibutan dahil hindi siya nakikita, pero alam ng Diyos sa bawat mananampalataya ay alam natin na nandun yung presensya ng Panginoon. Kaya sana sa umagang ito, sa pagdiriwang natin itong pang-anim na linggo matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay magiging dalisay ang ating mga puso at naway hindi lamang natin sabihin, mahal ko ang Diyos, kundi may ipapakita natin ito sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Dahil ang pananampalataya ay nagbubunga ng isang mabuting gawa. Ito'y isang malaking hamon sa bawat isa sa atin na sa kabila ng napakaraming isipin sa buhay na ito, naway mananatili ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil napakaganda kasi yung pangako ng ating Panginoon at ang ating Panginoon ay tapat at totoo sa kanyang pangako. Sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa kanya. Ito yung pangako ng Diyos. Kung tutuparin natin ang kalooban ng Panginoon, lubusan natin makikilala ang kadalisayan, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sana tayong lahat ay patuloy na tumupad sa kalooban ng ating Panginoon. Tupdin natin ang utos ng Diyos. Ibigin natin ang Panginoon ng buo nating lakas, ng buo nating pagkatao. Ganon din, ibigin natin ang ating kapwa tulad ng ating mga sarili. Sa pamamagitan nito ay tayo makikilala na tayo mga alagad ng Diyos. Dahil ito yung pagkakilala natin. Ang lahat ng tumutupad sa kautusan ng ating Panginoon ay makikilala na tayo mga alagad ng Panginoon. Kaya sana sa atin dito ngayon, patuloy nawa tayong palakasin ng Panginoong Diyos. Tulungan nawa tayo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo na ang katuroang ito ay may isa sa buhay ng bawat isa. Mag-ibigan tayo, mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sabitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang mga nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos totoo buhat sa Diyos totoo. Hindi anak, hindi likha, ay isang pagkatiyos sa Ama. Sa pamamagitan niya, ilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, Ay nanalo siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay dinanak siya ni Maria Galing tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at inilig.
At muling nabuhay sa latong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumanap mga buhay ng mga patay, at ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama, sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, na langit kami sa Iglesyang Isa, banal, katolika, apostolika, naniniwala kami sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkamatang Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente dito sa barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan na may nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng bispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel Oberlares, ang aming obispo ng Maximo, si Right Reverend Arnold M. Damayan, ang aming obispo diocesano, at si Reverend Father Randy C. Madros, na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay at bibigay buhay na salita, at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Sinasama rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming lalawigan, ang aming punong lalawigan, at ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan, at mapalaganap nila ang kayang kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Sa sakatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa nagdiriwa at magdiriwa ng kanilang kaarawan na sila Princess Megan Pastrana, Ashley Perlas, Grayson Jared Rianzares, Roger Castillo, Sky Pagong, Silito Falcutila, Russell Rianzares, Jelfred Pastrana, Emmanuel Sales, Edmond Encinas, Mary Jo Encinas, and King Joshua Oleyer. Ano din sa second Sunday Mass sponsor na sina Caluto Rianzares, Joey Ricaña, Michael Medina, Joby La Perlas, Perlito Perlas, Agripino Laposta, Romel Zelda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Jote Macprias, Norvin Magcarang, Albert Opis, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Manzano, Judicial Candelaria, Wilma Manik, Edwin Pastrana, and Jovita Prias at ang buo nilang pamilya. At sa kongregasyong ito, hindi natanggapin nawa nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso, at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong magandang loob, bibigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lantok, Dolores Ricaña, Ana Marifaa,
St. Evelyn Pagkat, kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kanilang. Inaalaala namin si harapan ng iyong mga lingkod sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasama namin ikaw na sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, painggan mo ang aming kanilang. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila ay makarating na sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo Tugoy mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na dating nabubuhay, upang namagitan para sa amin, siya ay yung anak at aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalang naarapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaruan sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po yung nanalangin mawayang Diyos, ipinagkalaw po sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong mga lingkod ay nag-aalay sa iyo sa kisas ng aming pagkaroon ng utang na loob Sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos. Pinatubo mo ang butil at malalim yung ginawa namin ang tinapay na ito.
Iaalalaman ito sa iyo, upang sa amin maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na may matatanggap ito na mapupulot sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak ng kapangyarihang Diyos. Agapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Tawag kami aming espiritual, upang kami tatanggapin ko ay makasiglahat ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
ating pagdiriwang itong banal na misa, ang lahat ng idinialay natin sa ating Panginoong Diyos. Pasasalamat para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa atin, lalo na ang biyaya ng buhay. Kaya din po sa lahat na naikisa sa pagdiriwang itong banal na misa. Naway patuloy kayong ingatan ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo upang kayo'y gamitin ng instrumento upang ipahayag ang mabuting balita sa sangkatauhan. Pero din po, ang banal na misa ito inialay din po natin ito para sa lahat na nagpapasalamat, lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Princess Maylin Pastrana, Ashley Perlas, Grayson Jare Arianzares, Roger Castillo, Princess Aluna Preas, Saik Pagwong, Joselito Palcotilla, Russell Arianzares, Gilbert Pastrana, Emmanuel Sales, Edmond Encenas, Mary Joy Encenas, at din po kay King Joshua Olayer, na naway patuloy nawa kayo pagkalooban ng maraming panawang karawan sa inyong buhay. Galing din po sa sponsor sa umagang ito, ang Second Sunday Mass sponsor, na ito'y pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo na sa mga pamilya ni Canoto Rianzares, Joey Regania, Michael Medina, Teopilo Perlas, Carlito Perlas, Agripino Labusta, Romel Celda, Joey Sarmiento, Virgilio Rianzares, Teotimo Preas, Norvin Magcarang, Albert Opis, Felix Morales, Roel Salotes, Richard Magsana, Junicio Candelaria, Wilma Mani, Edwin Pastrana, at yun din po sa pamilya ni Jovita Prias na naway patuloy kayong pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay. Pero din po sa ating pagtitipon din po dito ngayon, ay tulungan din po natin sa pamagitan ng ating mga nagkaisang panalangin ng ating mga kapatid sa may mga karamdaman na naway pagalingin sila ng ating Panginoong Diyos, pagkalooban nawa sila ng malakas ng kanilang pangatawan, lalo-lalo na kina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, Father Edwin Lunto, Dolores Regania, Ana Maripaa, at din po kay Evelyn Balcan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikabubuli at kalulhati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at kapuniyang Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkakatuwing sa salisa alinlangan. Kanyang luklukan sa langit, at ang kanyang paghahari ay sumasaklang sa lahat. Kayong mga lingkod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang
Itaas ang inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na mahaba aming tungkulin at magpasalamat. Lagi saan man magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal naman, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan sa langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalhatian. Lagi ang pupuri sa iyo at nagsasabi, Magsimbol po. lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mapangyarihan ng mga makalan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin, at danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katukusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at kinaknahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagbulitas kanyang mahalagang kamatayan at hangin hanggang sa muling niyang pagdating. Sapagkat ang gabing siya'y pinagkanulo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila sinabi, inumin ninyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami, sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsimbol po ang lahat para sa adoration. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya
Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling nalagay. Kaya nga, Panginoon, tabang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunidad sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong ginapay ng buhay at itong kamis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa mga langit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalangin mo at pakabanay mo itong tinapay at dagat, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na kaminyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hangin, kaya may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulit paglilingkod. Magsinuhod ko ang Sa lahat. pamamagitan ni Yesu Kristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo ko ang lahat. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Yesu Kristo, Panginoon natin.
Panginoon, ay sinasamo namin sa iyo, niligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligaw. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ay isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat. Dumudulog kami sa iyong mapagmawaing Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkamatuli, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot na mamulot sa ilalim ng iyong mapagod. Subalit mula sa iyo ang pagkamawain. Ipagkaloob sa amin kung kayo puliin, Panginoon, na aming tagapi ng katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami at pinalakas, pinilibago ng kanyang buhay, ay maraming sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. At tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kasasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin. Ang Panginoon ay sumayo. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasalamatan ka namin, sapagat kami iyong pinakain ng pagkain spiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas na sa Yesu Kristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami ng mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang kaharian. Ngayon ang subo mo kami upang gawin namin ang tutuling iniatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigay paglikuran ng aming kapwa. Bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa Kanya at sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian, ngayon magpakailanman. Amen. Magsinhod po ang lahat para sa pagbabasbas. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Kristo ang ating Panginoon at ang pagpapala ng mga pangyarihan ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagit manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Announcement po sa ating Flores de Mayo po ay sa katapusan na po sa